Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At sasagot naman tayo ng comment doon sa mga ano nating video. Okay? Ito yung sabi niya. Pa-estimate lang po sir, sukat 2 story, 5 meters by 5 meters, flooring hanggang bubong, attrap lang muna. So ito yung comment niya. So salamat pala sa gift mo sa akin via super thanks. So marami talagang salamat. Sa mga nagpapa-estimate yan na komplikado ang estimate, so tinatanggap ko ang kunting tulong nyo sa akin via super thanks. So salamat. So isa-isahin natin to. Unahin natin estimate ang ground floor at isusunod natin yung second floor. So lalagyan natin to ng 6 na poste, 5 meters by 5 meters, 25 square meter. At nagbibigay lang ako ng kunting detalye sa inyo. So ang hukay ng wall footing mo, okay, yung pundasyon ng hollow block is 35 ang lapad. Yan. At ang lalim nito mga 60 to 60 cm or 55 cm. Ang pundasyon naman ng mga poste mo, natawag na kulong footing, is 1 meter by 1 meter by 1 meter. So 1 cubic meter yan. Ibig sabihin, ang hukay mo pa kwadrado is 1 meter, 1 meter, tapos yung pinakalalim niya is 1 meter. Okay? So ang total perimeter ng wall mo, ibig sabihin yung haba ng wall mo is 24.3 meter. Bali, ang total area ng wall mo is 24.4 meter by 3.5 meter. Itong 3.5 meter, ito yung sukat mula sa pundasyon ng hollow block mo hanggang sa ilalim ng biga. So, bali, ang total area ng wall mo is 85.4 square meter. So, ito yung kailangan mong hollow block para sa wall mo. Sa baba mo na to itong hollow block na to. So, 660 pieces. 15 patong to mula sa pundasyon. Sa pundasyon niya hanggang sa ilalim ng biga, 15 patong. Ang gagamitin nating bakal sa mga poste sa biga is 12 mm. Okay? Tapos yung sa nakahang natin na biga na nasa gitna, okay, dahil sa malayo 5 meter by 5 meter, gagamit tayo dyan ng 16 mm na main bar na 6 na piraso. Okay? Tapos yung wall footing natin, 10 mm ang gamitin natin. Tapos yung vertical natin at horizontal, pag nakasintado tayo ng hollow block, is 9 mm lang. Parehas na to na materials. Bali, tipid na to na ang estimate natin. So, unahin natin ang kailangan nating bakal sa kulong footing sa pundasyon ng poste mo, 12 mm, 6 na piraso. Sa poste mo is 36 pieces ang kailangan mo, okay? May mga details naman yan sa nakasulat yan, sundan nyo na lang. So 9 mm ang gagamitin natin sa stirrup is 22 pieces. 10 mm ang gagamitin natin sa wall footing. So 9 na piraso ang paba, at yung si stirrup natin is 6 na piraso. So ibig sabihin, ang kailangan nating 10 mm dyan is 15 pieces sa wall footing. Okay? Sa 9 mm na vertical natin at horizontal, sa vertical natin is 24 pieces, sa horizontal is 18 pieces. Itong 9 mm ang gamitin natin pag nasintada tayo ng hollow block. Okay, sa beam na tayo, ang perimeter ng beam mo is 20.7 meter. Okay, ang size ng poste natin at mga baka at mga biga, so 20 cm by 30 cm. Okay, ito yung poste na laki niya. Ganun din yung biga, parihasin lang natin, 20 cm by 30 cm. 28 pieces na main bar ang kailangan natin. Okay? 9 mm para sa biga ng mga stirrup. Okay? 16 pieces na 9 mm. So ito na yung sinasabi ko kanina na nakahang na biga sa gitna. Kasi dito sa nakahang na biga na to, sa second floor, dito tayo magpapatong ng asintada. So 16 mm ang gamitin natin. Ang haba is 5 meter. So ang haba ng bakal is 6 meter. So makabin pa tayo. Ibig sabihin 6 na piraso na 16 mm ang gagamitin natin. Ang stirrup niya is 4 pieces. Okay? Ang bilang ng slab natin, ang bakal na gagamitin natin sa slab is 50 pieces. At
sa flooring natin sa ground floor is 20 pieces ang kailangan natin bakal na 9mm. Okay? Babakalan natin ang ground floor natin na flooring. Okay? Ang iba nito hindi nagbabakal, pero babakalan natin. 9mm lang ang gamitin natin. Ang spacing natin is 50 kwadrado. Okay? Steel deck natin is 25 meter. Oh, by the way, kung gagamit kayo ng traditional na pamurma sa slab, halos kaparehas lang nito ang i-consume mo na budget para dyan. So, mas madali kasi estimate ang steel deck. Okay? Ang laki ng steel deck natin is kulang-kulang sa meter to. Bali 9.95 cm. So, yan. Okay, sunod natin yung simento. Mix ratio natin is class A, 1:4. Okay, isang simento, dalawang buhangin at 4 ng graba. Unahin natin yung kulong puting. Kailangan natin na simento is 19 bag. Sa wall puting natin is 14 bags. Sa kulong natin sa poste is 10 bag. Sa beam natin is 16 bag. Sa slab natin is 26 bag. Okay? Sa ground floor natin is 11 bag. Ang kailangan nating semento para sa hollow block is 24 bag. Okay? Parehas na yan. Ang mix ratio natin sa mortar natin pag nagkasindada tayo is class B, 1:4. Sa semento, 4 na buhangin. So, yan yung binasihan ko ng estimate, ha. Okay, 24 bag ang kailangan natin sa hollow block. Okay, sa mortar. Ang buhangin natin is 288 bag at ang graba natin is 354 bag. Okay, convert natin mamaya to sa cubic pag nagsamari na tayo. So, dito na sa second floor. Sa second floor, may sobra kanina tayong bakal doon na halos 1.30 meter. So, dugtungan lang natin yon, yung bakal na yon, doon sa mga poste natin. Okay? So, unahin muna natin yung hollow block sa second floor. Ang perimeter ng wall mo sa taas is 24.6. Okay? So, nakikita nyo dyan sa ayan sa floor plan na ginawa ko. Yan, 5 meter by 5 meter is 2 kwarto yung ginawa ko sa taas. Okay, ang sukat is 2.6 meter by 2 meter, 2.5 meter by 2.6 meter ng kwarto. Okay, 5 meter by 5 meter. So, ito yung bakal na kailangan natin sa second floor. Dahil sa second floor lang naman to, hindi na tayo mag third floor, i-reduce na natin yung bakal natin na 4 na lang sa taas. 6 kanina sa baba na main bar, ngayon i-reduce natin sa 4 para makatipid tayo. Okay, 4 na 12mm, reduce natin. So, sa kulong natin, 12 pieces na lang na main bar ang kailangan natin na 12mm. Tapos sa biga natin, yan, may total perimeter na siya na 20 meter is 15 pieces na 12mm ang kailangan natin. So, ang stirrup natin, 30 pieces ang kailangan natin sa second floor, sa poste at sa mga biga. Ang hollow block natin, kailangan ng hollow block natin ng 20 bag na simento. Okay? Tapos, sa kulong natin, 9 na simento at sa beam natin is 11 na simento o 11 na simento. Okay, ang sand natin is 124 bag, ang graba natin is 80 bag. Ito na guys yung summary natin. Okay? Pero bago ko ituloy ito guys, inanyayahan ko yung mag-like at mag-subscribe. Libre mag-subscribe at mag-like. So, kung mayroon kayong ipa-estimate, so, comment nyo lang dito guys. So, ito yung summary natin. Hollow block, 1,228 pieces. 13 pesos yung isa nito is 15,964. 12mm natin, 97 pieces. 220 yung isa nito is 21,340. 10mm natin is 69 pieces. 140 yung isa is 9,660. 9mm natin is 68 pieces. 90 pesos yung isa, 6,120. Semento natin, 161 bag. 220 yung isa, 35,420. Steel deck natin, 25 meter is 9. Steel deck natin, 25 meters, 490 per metro. So, 12,250. Ang sand natin, 12 cubic.
So 990 yung per cubic, 11,880. Graba natin is 14 cubic, 1,200 per cubic, so 60,800 pesos. Okay. Ang formworks natin, tie wire at iba pang mga bibili natin, tansyahin natin mga 15,000 to 20,000 yan. Sa hagdan natin, tansyahin na rin natin, base sa experience natin, 20,000 to 25,000 yan. Trusses and roofing natin is 40 to 45,000. So ito na yung kailangan mong budget. Total cost of material sa structure, okay, from ground floor to second floor is 218,434. So structure to guys hindi pa to na plasteringan, wala pa tong finishing. Okay, from pundasyon to roofing lang ito. Okay guys, yung roofing mo, complete accessories na ito, yung kuha natin, yung estimate natin. So depende na lang sa materials na ginamit, so, sa kapal ng materials na ginamit. Okay, depende rin sa presyo sa mga lugar. So adjust na lang, depende sa mga kontrata niyan. Okay, ang labor cost, tansyahin din natin. So kung sa akin to 100,000 to 110, okay na sa akin yung ganitong labor. Para sa materials na 218,434. So kung i-total natin yan, tansya na lang to para may may basihan tayo kung sakaling ipatayo na natin itong 5 meter by 5 meter na dalawang palapag. So ang material cost at labor cost na kailangan mo is 318,434. So napakalapit itong estimate natin dito. Napakalapit to. Dikit na dikit to. In kaso na i-actual na natin paggawa itong bahay na ito. So ayan guys. Sana nakabigay ito ng idea sa inyo. At huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Okay?